5 sa kanila ay hangal at 5 ay matatalino. Ngayon, lagi natin inuunawa ang talinghagang ito bilang isang aral tungkol sa katapusan ng daigdig, kung kailan papapasukin ng Panginoong Hesus ang sa kanyang kaharian ang sinumang matagpuang sumasalubong sa kanyang handang sumalubong sa kanyang pagdating. Pero kapag pinagnilayan natin ang talinghagang ito sa diwa ng unang pagbasa, nagkakaroon ito ng kakaibang kahulugan. Sa unang pagbasa, narinig natin ang tungkol sa karunungang maningning at di kumukupas at madaling natatagpuan ng naghahanap sa Kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa Kanya. Sabi ng unang pagbasa, hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Paano ba hinahanap ang karunungan? Well, sinasagot ang tanong na ito ng ating salmo. Sabi ng salmo, laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na palaging iniisip ko ay ikaw. Ang konteksto ng magdamag at ang pagpupuyat ng mga dalaga ay nangangahulugan ng pagsusunog ng kilay sa pag-aaral o pagninilay. Diba? Kapag nag-aaral, estudyante ngayon. Sa umaga, ako'y nagtatrabaho. Pero sa gabi, anong ginagawa ko? Nag-aaral ako. Nagsusunog ng kilay. Mga estudyante dito, alam nyo ang ibig kong sabihin, hindi ba? Pag-uwi ng bahay, ang gabi ay ginugugol sa pag-aaral. So, yung context ng magdamag na pagpupuyat, di ba? Pag may exam, magdamag kang nagpupuyat dahil kinabukasan ay merong pagsusulit. Ang mga board takers na nagpapabasbas sa akin ng mga papel at ballpen at ruler, di ba? Lagi kong sasabihin sa inyo ito, walang silbi ang pagbabasbas ng ballpen kung hindi ka nagpuyat mag-aral. Kasi kahit na binasbas ang ballpen pa ang ginagamit mo, kung wala kang pinag-aaral, kung wala kang pinag-aralan, walang lalabas sa ballpen na iyan. Natatanda ko yung huling exam ko. Diyos ko, hindi ko taga napag-aralan yung tinanong. Dati, nung ako'y mabata-bata, inaantay ko pa yung katapusan ng oras bago isabit ang papel. Kasi mismo baka may pumasok sa isip ko, baka maalala ko yung sagot. Kaya ito, ay naku, wala talaga. After 30 minutes, sabit ko na yung papel. Bakit? Alam ko, wala nang lalabas pa sa utak ko dahil hindi ko talaga napag-aralan ng tanong. Ganun talaga. Kahit anong dasal ko sa mga santo, kahit na binasbas ang ballpen pa ang gamit ko, kung hindi ko pinag-aralan, tapos. Okay?
So, ang pagpupuyat, ang pagsusunog ng kilay sa pag-aaral o pagninilay. Ano pa ba ang pinag-aaralan kundi ang mga turo at batas ng Diyos? Ang sinumang nagsasaliksik sa salita ng Diyos ay naghahanap sa Kanya. At ang sinumang naghahanap sa Diyos ay nakakatagpo sa Kanya. Hindi ba sinabi ng Panginoon niya, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Humanap ka at ikaw ay makakatagpo. Ang karunungan ay ang salita ng Diyos. Siya ang inaabangang lalaking ikakasal. At siya ay walang iba kundi si Kristo. Si Jesus ang karunungan ng Diyos dahil sa siya ang ganap na pagkakakilala ng Diyos sa Kanyang sarili. Kapag tinitingnan siya ng Ama, nakikita niya ang Kanyang sarili. Si Jesus ang salita ng Diyos sapagkat siya ang ganap na pagpapakilala ng Diyos ng Kanyang sarili sa atin. At ang nakakakita kay Jesus ay nakakakita sa Ama. Ang nakikinig kay Jesus ay nakikinig sa Ama nagsugo sa Kanya. Kay Jesus na siyang karunungan at salita ng Diyos, natatagpuan ang katotohanan dahil si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At ano bang pinakalayunin ng pag-aaral? Bakit ka nag-aaral? Bakit tayo nag-aaral? Nag-aaral tayo para matagpuan natin ang katotohanan. Tandaan niyo, nag-aaral tayo dahil hinahanap natin ang katotohanan. At sino ang katotohanan? Si Jesus. Ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. At nakikilala natin si Jesus sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pag-aaral ng Kanyang mga turo. Ang sinumang nag-aaral sa turo ni Jesus ay nagiging katulad ng mga matatalinong dalaga. Nagiging matalino. Kasi nga, tumatanggap ng karunungan. Mga matatalinong dalaga na hindi nauubusan ng langis. At dahil diyan, hindi namamatayan ng ilaw sa pagdating ng lalaking ikakasal. Hindi nauubusan ng karunungan ang sinumang nag-aaral dahil lalong lumalalim ang kanyang pagkaunawa sa katotohanan. At ang malalim na pagkakaunawa sa katotohanan ang siyang nagpapaalam ng pananalig at pag-asa sa Diyos, samantalang hinaharap ang lumarami at lumalalang
mga pagsubok ng buhay. Ang pag-aaral ay nangangailangan ng pagbibigay oras at ng pagtsatsaga. Marami sa atin ang kaagad-agad magsasabi, "Father, wala akong oras. Wala akong panahong mag-aral." Walang oras? Gaano ka ba katagal mag-scroll sa iyong cellphone? Diba ngayon? Maya't-maya, nag-i-scroll tayo sa cellphone at nalilibang tayo at hindi natin namamalayan ang oras. Gaano ka ba katagal mag-ensayo para sa sayaw sa TikTok? Ang 30 segundo ng TikTok, yung pagsasayaw na yan, yung pagkakaldag at paggigiling na iyan, ilang oras mo yan ini-ensayo? At ilang oras mo yan kinukunan? Gaano ba katagal mag-edit ng reel o video? Hindi ka ba inaabot ng magdamag sa pag-surf sa internet? Hindi ka ba napupuyat sa panunood ng TV o sa pakikipaghuntahan? May oras ka. May oras tayong lahat. Wala lang tayong tiyaga. Wala tayong tiyaga dahil hindi natin nakikita ang kahalagahan ng karunungan ng Diyos. Kaya, hindi natin nahahalata na namamanipulate ng SOCMED ang ating mga isip dahil ang lumalabas sa mga feeds natin ay yung lamang mga nagtre-trending. Anong tawag sa vloggers na sikat at kumikita ng libo-libong piso? Anong tawag sa kanila? Ang tawag sa kanila ay influencers. Yung napansin yung salita, influencers. Anong influencer? Tagapag-engganyo. Pero yung katotohanan ng influencers ay manipulator of public opinion. They are manipulators of public opinion. Because usually, influencers say the same thing. Because they ride on the popular bandwagon. Sikat ito. Makapagsalta ng tungkol dito. At trending ito. Makapaggawa nga ng video tungkol dito. Bakit? Kasi yun ang hanap-hanap ng maraming tao. At mas marami kang views, mas malaki ang kita. So napapansin niyo na hindi natin nahahalata, we get manipulated, namamanipulate ng SOCMED ang ating mga isip. Dahil ang lumalabas sa mga feeds natin, ayaw lamang mga nagtre-trending. Ibig sabihin ito, napapasunod lang tayo sa puso. At napapasakay lang tayo
sa opinyon ng nakararami. Hindi na natin kaya mag-isip para sa sarili. Nagpapatamay na lang tayo sa pag-aakala ng nakararami dahil wala na tayo mga pansariling pamantayang pinanghahawakan. Sa katamaran natin mag-aral ng salita ng Diyos, ang nagiging pamantayan natin sa katotohanan ay ang sinasabi lang ng nakararami. Nawawalan na tayo ng kakayanan makakilala ng tama sa mali, ng katotohanan sa kasinungalingan. Hindi na tayo marunong kumilatis kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Alam po ninyo, huwag tayong maging masaya sa kakarampot na langis sa ilawang tinanggap natin. Paramihin natin ang langis na ito sa pamamagitan ng matyagang pag-aaral at pagpipilay. Bawasan natin ang paglilibang sa pag-scroll sa cellphone. Bawasan natin iyon. Dagdagan natin ang oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Magpuyat tayo sa pagbabasa sa puro ni Kristo. Magsunod tayo ng kilay. Ihasa natin ang ating pag-iisip. Alam po niyo, mas mamatamisin kong gabayan ako ng turo ni Jesus kesa magpadala sa opinyon ng nakararami. Hanapin mo ang katotohanan, ang kabutihan, at ang kagandahan. Hanapin mo lagi ang mga ito at isang araw magpapakilala siya sa iyo. Si Jesus na siyang katotohanan, kabutihan at kagandahan. The perennial truth, the highest good, and the never-fading beauty. Hanapin natin siya at siya'y ating matatagpuan. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida, sumasampalataya